House and lot or condominium unit? Ay, grabe, ang dami nagtatanong sa akin kung ano mas magandang piliin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ano ang pagkakaiba ng dalawa. So if you want to learn more, please finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning into this channel. Ito ang channel ng mga iponaryo at mga paunlad. Condo investment versus house and lot investment. Yan, grabe naman. Alam mo, marami tayo na confused with regard to this, no? Pero ito lang po, pag ikayo ay naguguluhan, ang suggestion ko po, bago ka pa mag-invest, pag-isipan mo muna at pag-aralan mo muna mabuti. Do not allow emotions to make the decisions for you. Bakit po? Because it will take you a lifetime for you to save and earn the money. But it only takes you one bad decision to lose everything. Eh, paano kung magkamali ka, tapos nakakommit ka na, tapos na yan, di ba? Baka masayang pa yung pera mo. Kaya nga, pag-aralan muna natin, again, yung pros and cons ng bawat isa bago tayong mag-decide. Puntahan muna natin ang condominium investment. Ano ba yung pros o advantage po nito? Pag ikaw ay nag-condo ka, ang kagandahan po, lower maintenance. Yung aayusin mo lang yung loob ng bahay mo. Yung mga exterior, yung mga elevator, yung mga lahat, wala kang babayaran doon kasi covered na yan sa monthly dues nyo. So in other words, ikaw, less headache, lower maintenance. Number two, pag kayo po ay nakakondo, may mga amenities like swimming pool, may gym. Diba? Or let's say, may mga fitness centers. Or if not naman, may mga offices. Diba? And then, ang kagandahan din ng condominium unit para sa akin is what we call a security. Na may peace of mind ka kasi may gwardiya yung karamihan ng condominium unit na aalis ka na alam mong protektado ka. Ano naman po ang cons? Ang negative naman ng condo. May cons din po siya. Number one, syempre, condo limited ang space. At not only that, sa condo rin po, hindi ka pwedeng mag-improve ng bahay mo. Like for example, gusto mong baguhin ang exterior, baguhin ang pintura. Pwede sa loob pero hindi pwede sa labas. Kasi lahat po organized po siya, isang look, 'di ba? And then third, meron kang association fees on top of your monthly amortization kung may binabayaran ka. Meron mga condominium unit, masyasyak ka lalo na sa mga Makati or sa mga BGC. Pag tinanong mo, magkano monthly dues mo? 20,000, 40,000. Ha? Ano umupa? Hindi, monthly dues lang yun. Pang-apat, ang downside din po ng condo, in terms of per square meter, kukumpara mo siya sa lupa, sa house and lot, mas mataas po talaga. Ngayon po, mga condominium units, dito sa Metro Manila, hindi na siya bumababa ng 300,000. 300,000 pataas na siya per square meter. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang house and lot. Ang house and lot, ang pros niyan, syempre, yung property appreciation, compared to a condo, medyo mas madali siya. Mas mabilis ang property appreciation. Tumataas din syempre ang condo, pero based on my experience, yung house and lot, mas madali tumaas. And then next, number two, ang kagandahan din po dito ay mayroon kang space. Like for example, dito kami sa Cainta, ang namin, naka 600 square meters po ang lot area po namin. Pwede kang mag-gardening at maraming pwedeng gawin. At the same time, since ikaw nagme-may-ari ng bahay, may flexibility ka kung ano magiging fasad, anong kulay. Hindi katulad ng condo, wala ka talagang choice, kundi follow their design. Ano naman ang cons? May cons din naman po pagdating po sa sariling bahay. Siyempre, number one, maintenance cost. Alam mo ba, kami ay lumipat dito sa may Antipolo po. 11 years na, 10 to 11 years. At 10 to 11 years na kami nagre-renovate. Honestly, walang katapusan. Kasi nga, bigla na lang may tulo o bigla na lang yung electrical. Marami. So, responsibility mo yan. Yan ang isa pang cons yan. And then, syempre, pagka kayo is may sariling bahay, ang cons din ay medyo baka mas malaki ang property taxes na babayaran mo. Yung tinatawag na amilyar. Diba? Since kasi mas malalaki ang lupa. And syempre, mas maraming responsibility. Ito isa pang disadvantage. Ito lang po, atin lang. Lalo na kung hindi gated ang community. Pag hindi gated, baka may concern kayo sa security. Diba? Pag wala kayong security guard kasi nasa public road po kayo, diba? Syempre, ang para sa atin as homeowners,
we want to be secure na talagang safe po ang ating tinitirhan. Tama po ba? Kung kayo ay naniniwala na tama, type tama naman sa comment section. So, Chinky, ikaw, ano sa palagay mo? Ano ba mas maganda, condo or ano? Actually, kayo lang po makakapag-decide niyan. Pero kung tatanungin niyo ako, yung condo, ano ba yung likelihood na ito ay maging successful o saka yung property? Well, it all depends on the market condition, location, and brand pala. Brand. Importante po yan. Tatlo po yan. And then, kung gusto nyo talaga ng parang yung convenience, guys, convenience. Mas maganda talaga condo kasi urban living yan. Convenience, opisina, ospital, eskwelahan, di ba? Malapit po siya. Para sa mga bahay naman, ito naman ay talagang bagay na bagay, lalo na sa mga growing families, sa mga lumalaking pamilya. Likewise, we started with a condo unit kasi dalawa lang kami from isang anak. Tapos nung dalawang anak na kami, lumipat na po kami from condo to house and lot na talaga. Kaya kung mapapansin nyo po, ang condo and house and lot, depende yan. Number one, depende sa requirement mo. That's number one, your goal and intent. Kung yan titiran mo, di ba? Kung yan ay titirhan mo. At next question, tanungin mo, gaano kakatagal na titira doon? Is it 1 year lang, 2 years lang? Pag 1 to 2 years, umupa ka na lang. Pero kung gusto mo, ay sinasabi ko, I see mga 5 years to 10 years yan, baka pwede mo siyang bilhin. Lalo na kung long term, dapat bilhin mo na siya. So again, babalik po tayo sa goal and intent mo, bakit mo binibili yung property. And number 2, syempre, ang determining factor din po niyan, budget. Kung magkano ba ang kakayanin mo, kaya mo ba yung condo or kaya mo ba yung bahay at lupa. And then number 3, ang suggestion ko, bago ka talaga bumili, mag-research ka muna. Yung mga 3 properties sa condo, 3 properties sa house and lot. And then pang-apat, magtanong kayo sa mga experts po. Marami tayong mga experts na pwedeng lapitan, mga brokers na tanungin mo sa kanila. Or if not naman, mga homeowners na po na dati na may kakilala kayo, doon kayo magtanong at tanungin nyo kung ano mas maganda, condo ba or house and lot.